Well, ang vegetarian diet has its may mga advantages, at meron din mga disadvantages, eh. Pero yung history nga ng vegetarian diet nanggaling ito sa mga ano, eh, yung iba-ibang klaseng diet, eh. Mm. Ang vegetarian diet, parang ang napag-aralan ko marami palang klaseng vegetarian diet, eh. Meron yung tinatawag na vegan, meron yung Mm. mga lacto-vegetarian, meron yung ovo, meron yung pescat pescatarian, Mm. meron pa nga yung at saka meron yung halo, eh. Kasi iba-ibang klaseng vegetarian diet naman, eh, okey? Meron isa diyan, very strict sa ano, sa yung kailangan talaga walang karne, yung mga Mm. vegan ba, o gano'n. So, ang overall practice nitong mga vegetarian diet, nanggaling sa mga kuwan yan, eh, yung mga socio-economic na influences, eh. Yung unang-una yung vegetarian diet, ah, sabi nila mas mura yung gulay kaysa yung karne, 'di ba? Yung iba naman ang paniwala sa vegetarian diet, eh. Sabi daw yung mga karne puno ng yung mga antibiotic, yung may yung cause ng cancer, gano'n. Mm. Meron din yung religious influences, yung mga Muslim, mga Buddhist, 'di ba, may mga bawal din sa kanila. Mm. Meron pa nga yung meron pa nga yung keto diet, yung bawal ang yung mga carbohydrates kaya puro protein naman. Pero itong vegetarian diet, 'di pag-usapan din natin 'yan, ang mga advantages at disadvantages ng each type. Yes po, Doc Len. And since, na-mention niyo na nga po 'no, na marami pong klase itong isa nga or yung, vegetarian diet, ano po ba itong mga sumusunod na type ng, vegetarian na diet? And of course, dagdag na rin Doctor Glenn 'no, ano po ba itong mga advantage and, disadvantage po nito? Okay, well, i-tackle muna natin yung difference ng vegetarian at saka yung vegan, ano? Mm. Mm. Yung vegetarian, meron pa nga halo diyan, eh. Hindi naman strictly ano na puro yung vegetables lang kasi meron pa mga halong konting meat, eh, okey? Yung Hmm. vegan naman, very strict 'yan na wala talagang meat, eh, okey? So, based on yung nutritional value ng strict na vegetarian o yung strict na vegan, both ng klaseng diet ito, may kanyang mga disadvantages, eh, kasi may mga kulang, eh, okey? So, yung advantage ng vegetarian, yung puro gulay ano, na hindi naman masyadong strict kasi may mga konting, protein sources, eh. Advantages naman ng vegetarian, ang primary is yung mababa sila sa cholesterol. Ang mga Mm. gulay-gulay, mababa sa cholesterol compared to yung mga karne-karne. Ang vegetarian din is very high in fiber na kailangan natin sa diet yan, okay? Meron mga recently na advantage ng mga vegetarian, ayun yung mga tungkol sa mga immune system natin. Very powerful antioxidants na nakukuha sa vegetarian, anti-inflammatory properties, at saka Hmm. may mga anti-cancer din ang vegetarian na wala naman sa mga vegan o yung mga karne na diet. Mm. Doc Len, may, possible po ba na magkaroon din ng parang kumbaga danger sa katawan kapagka itong isang tao is unang-una sa lahat, eh, hindi naman po siya dating, vegan or, vegetarian, then later on bigla siyang nag-shift sa ganitong klaseng diet, Doc Glenn? Yes, okay. Yan yung mga sinasabi natin disadvantages, eh. Kung yung mag-shift ka between the different diets, meron mga disadvantages, eh, okay? Hmm. Ang isang major disadvantage, yun yung nabanggit na kanina sa introduction natin, eh, yung protein, deficiencies, okay? Hmm. Kasi kahit na merong protein source dito sa vegetarian, yung galing sa gulay-gulay, may protein din, pero ang magandang protein, actually, mas maganda yung quality ng protein na nanggagaling sa animal protein, okay? So, isa yan sa major. Isa pang, yung disadvantage ng vegetarian, merong mga deficiencies na nangyayari doon na hindi nakukuha sa gulay.